Update po sa ating fund drive for the Brave 14 plus 3 Marines. Sa ngayon, may naipon na tayo na 73,000 pesos sa ating GCash. And hopefully bukas, makakaabot na ito ng 100,000 at papadala na ulit natin sa kanila. As of now, ang total tulong na naipadala na sa Brave 14 plus 3 is 736,000 pesos. So, ang gustong tumulong, magpadala sa kanila, ito po ang ating GCash. 0966-265-8480. Ivan Henry Sibog ang pangalan. Kung nasa ibang bansa kayo magpadala, kailangan nyo ng city address, Cagayan de Oro City. Ang street is Barangay Patag. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni MP Miko Pugay tungkol ito sa ginawa ni Senator Lito Lapid na biglang sumuong sa baha. Parang nagmilagro ata. Biglang nagpakitang gilas si Senator Lapid. Senator Lito Lapid, hindi ito ang hinihintay namin sa inyo. Sabi ni Miko Pugay. Ito, yan, yung nakaputi, hanggang tuhod na tubig, sumuong sa baha. I don't know saan ito. Most likely, Pampanga or Bulacan siguro ito. Hindi namin kailangan ng paartista effect na susuong ka sa baha habang nakapaligid ang mga kamera. Yan ang masama. Kung walang media man, okay lang sana. Kaya lang nakapalibot ang camera eh. Ang hinintay namin ay ang pag-imik at aktibong pakikilahok mo sa Senado. Bakit tila nakaupo ka lang at bihirang marinig sa mahahalagang talakayan? Wala siyang masabi. Pagbigyan nyo na lang. Senador ka ng bayan, hindi manikin, display o prop sa loob ng Senado. At least dalawa na sila ngayon. Gatchalian at saka Lito Lapid, mga presiding officer. Gamitin mo ang iyong posisyon upang igiit ang isang seryoso at transparent na investigasyon sa mga flood control projects. Magtanong ka kung saan napunta ang pundo, sino ang mga kontraktor, maayos bang naisakatuparan ng proyekto, at bakit patuloy pa ring lumulubog sa baha ang napakaraming komunidad. Ang pagsuong sa baha ay magandang litrato. Pero hindi ito naayos ang drainage. Hindi nito sinusuri ang mga kontrata. At hindi nito napapanagot ang mga nagpabaya. Hindi ka na action star na gumaganap para sa kamera. Senador ka. Kaya magsalita, magtanong, mag-imbestiga at kumilos. Mas kailangan namin ang boses mo sa Senado kaysa sa litrato mong nakalubog sa baha. Trabaho at pananagutan ang hinihingi namin, hindi palabas. Huwag maging manikin at prop sa Senado. At least kumalaw siya. Ano bang kasabihan natin, di ba? Picture paints 1,000 words. Ganun ba yun? Kahit hindi siya nagsasalita, ngayon, sobra pa sa salita ang ginawa niya kasi lumaban siya, frontliner siya. Ay, nako. Well, kasalanan din natin. Bakit siya nananalo? Ako hindi ko siya binoto. Kailang binoto ng maraming kababayan natin. Pang ilan ba siya? Pang 11 eh. So, ilan yung kan? I think 11 million votes atang nakuha niya. So, dahil inihalal siya ng taong bayan, talagang senador siya. Kaya again, nasa atin pa rin mga taong bayan, bakit tayo nagkakaganito? Kasi mababa yung anong tawag doon? Yung political maturity natin. Kaya every people deserve its own government. Bakit maraming kurakot? Kasi maraming botante na nabibili ang kanilang boto.
kaya ang mga politiko na nananalo sa eleksyon dahil nagbuhos sila ng matinding pera, babawiin nila yan. Kaya until such time na mag-mature tayo pagdating sa eleksyon, kailan ba to? Nung 2022 na presidential election, doon sa aming voting barangay, hindi ko na lang sasabihin na, binigyan kami ng magkano ba? Parang 800 pesos kaming dalawang mag-asawa. Kaya lang dahil wala kami doon sa aming, sabihin ko na lang sa farm, binigay sa aming parang kakilala doon, bigay mo kina sir at mama, tinanggap naman niya. Nung nalaman namin na nabigyan kami, hindi namin tinanggap. I don't know kung anong nangyari yung pera kung yung kakilala namin doon, kung sinauli ba niya o sinarili niya na. So, ganyan. Kaya nananalo ang mga politiko na mga ganyan katulad ni na walang masabi sa manikin kasi binoboto sila ng taong bayan. So, wag na tayong magreklamo. Tanggapin na natin na katotohanan. Sana ngayong sunod na eleksyon, mas lalo tayong matuto. Ang daming mga magagaling sanang magsenador. Example, Attorney Vic Rodriguez. Yan ang mga matitino. Attorney Rowena Guanzon. Yan ang mga matitino. Kailang I doubt, kahit gaano sila katitino, kailang ang taong bayan, kung hindi nila makita yung potential, yung galing ng mga kandidatong ito, hindi pa rin sila mananalo. So, sinong mananalo pa rin? Sina Manny Pacquiao. Mataas ang rating niya. Ngayon, si Manny Pacquiao. Baka biglang manalo na naman. Huwag lang siyang sumama ulit sa lineup ni PBBM. Kasi once nga sumama siya sa lineup ni PBBM, patay na naman siya. Dapat, kung kakandidato si Manny Pacquiao ngayon, mas maganda pa mag-independent. Kailangan sure na mananalo, sana kakandidato ulit si Senator Robin Padilla, kasi sabi niya ayaw na daw niya. But we need another Robin Padilla na aalalay kay President Sara Duterte sa 2028. Sino pa? Of course, dyan si Senator Alan Peter Cayetano. Sino pa? Jinggoy. Sana mananalo ulit si Senator Jinggoy. Mataas naman ang rating niya sa latest na Pulse Asia. Nakapasok siya sa Magic 12. So, sorry na lang po sa pagsuong sabahan ni Senator Lapid. To me, a picture paints 1,000 words. Kaya yun, umaksyon na siya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Okay, salamat ana yung nag-sponsor. Ito. Okay, nakabot na dito. Karon managid sa pagato. Hindot na gyud nga tan-awon.
sa nag-sponsor aning sin